And hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. So ayan mga idol, meron tayong mga tropa rito. Ayan, si Bro Richard. Ayan. Hello guys, subscribe kayo sa channel ni pare ko Just for Fun TV. Ayan. Tapos Saan kayo matututunan dito about dito sa Korea? pakakalo ko. Ayan, si Bro Jun. Bro Jun. Ayan. Maseo. Ayan. Bali si Bro Richard mga idol, medyo matagal na rin dito. Dati nung pumunta to rito baby face pa, ngayon ano na Tandapin na. medyo ko lang. Pero si Bro Richard, ilang taon na rin ba? Almost almost 10 years. Almost 10 years. Ayan, sa bayan natin, nauna pa yata sa atin So si Bro Jun. Ayan, ilang 5 months. 5 months. 5 months na. So fresh mga idol, bagong-bago pa, di ba? Malakas pa ang katawan. Ayan, hindi na experience mo na winter dito? Spring lang. Spring lang. Hindi ako umabot ng winter. Anong buwan ka dumating dito? March. End of March. Pero malamig pa rin yun, di ba? Pero hindi mo na nabutan yung mga snow talaga, Wala yung na. mga yung talagang 0 degree, mga ganun. Hindi naman. Fishing point. Spring na Spring yung dumating kami dito. So, ayan, fresh na fresh pa mga idol. So, si Bro Richard, 10 years na rito. Isang kumpanya yun, bro? Sa isang kumpanya ka lang? Oh, isang kumpanya lang. Isang kumpanya lang. Bali, si Bro Richard, mga idol, ano siya? Sincere. Sincere ka na, bro, no? Tapos dun sa Sincere mo, ilang taon pa natitira? Sa sincere ko, isang taon na lang mahigit. Isang taon na lang. So, natapos yung 4 years and 10 months niya, tapos bumalik pa siya for another 4 years and 10 months. Kaya lang, isang taon na lang natitira. So, ayan, sa mga baguhan na PS, ayan, mga aspirants, mga nandiyan pa lang sa Pilipinas, ayan, dito sa Korea, sa unang kontrata natin, meron tayong 4 years and 10 months. Pagka nagustuhan ka ng amo, walang violation yung yung company mo sa labor, ayan, at gusto mo rin magpa-extend, pwede ka niyang i-renew ulit ng another contract for another 4 years and 10 months. Ang tawag doon is sincere, ayan, katulad ni Bro Richard. Kaya lang sa ngayon, may bagong policy na lumalabas na gusto nilang idiretso ng 10 years yung kontrata ng isang EPS. Pero hindi pa yan approve mga lods, meron niyang requirements, hindi yan basta-basta ginagrant sa isang bagong EPS o sa mga baguhan na EPS. So mayroong requirements o qualification para makuha mo yan. Anong gawa niyo, bro? Oil filter, bro. Oil filter. Ayan, di ba nagsiset ka ng makina? Yun, meron din gano'n. So ayan yung kanyang trabaho. Machine operator, ganyan. Machine operator, forklift operator, na po forklift pa, di ba? Forklift. Dalahan na kung anong iutos sa iyo. Basta kailangan pag pumunta kayo dito, ihandaan niyo yung sarili niyo, kumbaga. So, Kailangan, kung sa Pinas tamad ka dito, kailangan maging masipag ka. kailangan madiskarte ka, no? Oo, madiskarte, sipag. Hindi pwede yung petiks-petiks dito o mga diskarte kasi diyan mo malalaman, diyan nakasalala yung mo diyan yung pagtagal mo rito o yung para makabalik ka pa rito, kasi kung syempre kung tatamad-tamad ka hindi ka na pabalikin ng amo mo, di ba? So uwi ka na ng Pinas, ang kontrata ka lang, isang ko na lang uli. So within na yan, bro, ano yung mga experience mo rito sa trabaho sa mga Koreano na yan? Ay, sa trabaho naman, aksidente yon. Pero mga minor na, mayroong major pero Hindi naman ganun ka major. Hindi katulad yung mga ibang talaga naiipit sa Oo, molde, yun, mga yun. ganun yung mga delikado. Karamihan yung hiwa-hiwa, yung ganun. Pero yung putol-putol, Wala. tayo doon? Mahirap yung trabaho. Mahirap yun. Sa sahod, bro, anong malakas ba yung company niyo? Maraming overtime, mga ganun. Sa sahod naman, hindi naman, kumbaga, may time lang din na malakas, may time din na mahina. So, ayan, Hindi siya peso. consistent. Hindi siya tuloy-tuloy na malakas ang company. So, yan yung palagi yung sinasabi sa inyo mga idol dito sa Korea. Mostly ng mga company rito is seasonal or by season kung tawagin ba. Meron mga season na malakas, meron mga season na mahina. So, hindi pare-parehas. Kaya ang rito, ang kita rito, hindi consistent. Meron minsan malaki ang kita, meron minsan kukunti lang dahil wala masyadong overtime. So maganda rito, pagka nakachempo ka ng company na maraming overtime, doon kakikita ng yung tiba-tiba, 100 plus, 150, yung sinasabi yung mga binablog ng mga ibang tropa natin dyan na So pag yung company na puntahan mo is lang, yung kumbaga hindi naman ganong kalakas, ayan, syempre yung kita mo hindi rin ganong kalakas. So si bro, Jun, kumusta experience mo pagtapak mo rito sa South Korea?
experience naman, kailangan talaga, magagaling ka magsalita ng Korean. Kasi yung iba, pag di ka marunong magsalita, parang ang baba ng tingin sa'yo. Tapos ang bawian mo na lang sa trabaho, kailangan talaga masipag at alam mo kung sige. Sa mga Korean. Mm. Yung mga ano. So, Kasi kailangan Hindi, naintindihan mo yung mga instructions nila, mga ganyan-ganyan. Kasi pag di mo naintindihan, parang, Ang gusto pa naman ng Koreano, kailangan yung sinabi nila maintindihan mo agad. Hindi naman tayo ganun ka. lalo na kung baguhan pa tayo dito. kailangan fast learner ka. Fast learner. So, kagaya ng sinasabi ko sa inyo mga idol, usually ang nagiging problema dito, may mga nababalitaan kayo mga EPS na minsan sinisigawan, minsan minumura, minsan binabatukan pa o ano, yung parang binubuli ng mga Korean or mga kasama sa trabaho. Ang isang pinaka niyan dahilan dahil nga dun sa yung sa hindi natin maintindihan yung mga inuutos sa atin, yung instruction na pinapagawa sa atin, hindi natin nagagawa o hindi kumbaga nahihirapan sila na turuan tayo dahil yun nga yun sa communication hindi tayo makaintindi. So yun mostly ang nagiging dahilan kung kaya minsan may mga kababayan tayo na yung napapagalitan, nasisigawan, namumura. Tapos sa trabaho, ano mo sa unang sa trabaho na puntahan mo bro? Mahirap ba o Sakto lang naman kasi sanay tayo sa mahirap ng trabaho sa Pinas. Kaya advantage mo talaga kung galing ka na dati sa factory di kaya sa kahit anong mahirap na trabaho kasi pagdating dito hindi ka na maninibago. hindi ka na masyado mag-adjust? Ang mahirap yung yung sa atin tambay pagdating dito napasabak sa Mahirap, mabigat na trabaho. mabigat na trabaho, talagang Maninibago. maninibago. Tapos sasabayan mo ng mura ng amo, yung mga ganon. Stress na. So sa observation nyo bro dito sa normal ba yun yung mga ganun na yung sigaw mura ng mga Koreano? Natural na lang yun dito sa company nyo, may mga ganun ba? Sa kumpanya namin wala namang ganon. Kaya lang yung magagalit, normal siguro yung magagalit. Pero yung sasabihin na palamura, wala naman sa kumpanya namin. So depende rin talaga. Meron din namang nagmumura, kaya lang parang pabiro sa kanila. Natural na lang. Parang nagkukwentuhan kayo, parang pabirong mura. Magkasama kayo sa bahay, di ba? Sa tirahan. Sa pabahay, anong sistema nyo? Sa pabahay naman, Sa amin hindi libre, may bayad sa amin. yun, dati kasi yung isoksa namin, walang bayad yun dati. Libre. Kaya lang nung bumalik kami, natapos namin yung kontrata naming 4 years and 10 months, bago kami pa uwi ng Pilipinas, pinapirma muna kami na pagbalik namin, may bayad na kami ng isoksa o ng dorm namin. Oh no! Yung bayad namin ay 100. Lahat na. Oo. Kasama yung mga billings. Kumbaga parang lahat na yun. So, ayan. So, yung gisoksan, di ba? Yung bahay nyo, gisoksan mismo sa company mismo. Sa company pinagawa, So, ayan. Medyo maayos yung bahay nila. Ang bahay nila is mismo sa factory talaga. Gisoksa talaga at pinagawa. Hindi katulad ng iba. Katulad sa atin na container. Ayan. So, ngayon, ayan. Dati libre yung bahay nila. Ngayon may bayad na pero every 100. Every year, tumataas ang tahod. Every year, tumataas din yung kaltas sa bahay. Oh no! 150 na. Tumaas na. So talagang dito sa Korea mga idol, katulad nga nung sabi ng iba, yung mga sinasabi nung sa mga KLC sa atin dyan sa Pinas na libre bahay, libre ganito, ganyan. Ayan, huwag kayo masyado maniwala doon. Bihira na lang. Bihira na lang. Hindi lahat. Maswertehan lang. Hindi lahat. Although meron pa rin talaga naglilibre. So kaya lang sa panahon kasi ngayon na to, medyo mahina hindi naman lahat ng company, syempre malakas ang kita. So umautak na rin mga Korean, naniningil na rin sila ng At isang bagay pa, dahil continuous yung pagtaas ng sahod dito, syempre hindi naman din malakas yung ng mga, lalo na yung mga maliliit na factory. So ang ginagawa nila para makaganti o makabawi sa amin ng mga ipis na nandito, binabawasan yung mga incentives, di ba? Tapos yan, yung sa bahay nga, kung dating libre, ayan, naniningil na rin, nagpapabayad na. So bihira na rin dito yung libre ang yung libre ang pabahay. Kaya swerte ka pag yung napuntahan mo rito, libre lahat. Kaya kung kayo nag-aantay, i-ready nyo yung sarili nyo na na hindi lahat ng napapanood nyo totoo. Hindi lahat positive. Meron din mga talagang kailangan din magkunting sakripisyo. Meron din kahirapan. Marami ba kayong OT bro sa trabaho mo sa sahod mo? Ngayon wala. Dati may OT kami dati.
Nag-i-straight kami ng isang buwang OT. Pero ngayon mahina kami. Alas isang buwan wala kaming OT ngayon. So basic lang ano. So kung basic lang tapos babawasan pa ng bahay, magkano natitira? No? May ano ba? Titira pang ano? Pangkate. Panggala. Binata ka ba, bro? Jun? Binata ka? Wala pa pamilya. May anak na. So ayan, medyo malit pa yung gastos. Pagka may pamilya ka na. Pagka may pamilya ka na talagang yung basic na sahod mo rito talagang medyo kulang, lalo na kung marami kang anak o may mga pinapaaral ka pa, di ba? So marami kang mga binabayaran sa Pinas, ayan, kulang na kulang yung basic na sahod dito. Kaya mostly yung mga iba sa mga kababayan natin dito, pagka mga maliliit na sahod, talagang naghahanap sila ng mas malalaking kita, malalaking sahod. Ayan, buhay namin dito sa South Korea. Ayan, Sabado ngayon, walang pasok, pare-pares kami walang pasok. Ayan, ibig sabihin, basic lang mga sweldo namin. Ayan. So hindi ganong kalakihan. So ayan, ang ano namin, relaxing ayan, time. Relaxing time kami dito. Ayan. Pero magkakalayo kami ng mga company, mga idol. Sila Bro Richard at si Bro June, medyo malayo yung company sa atin. So ito si Bro Richard, matagal na rin natin kaibigan. Ayan. So si Bro June, bagong dating sa company nila. Bali, ilang kayong bago doon, bro? Dalawa kami. Dalawa kayo. Ay, balit tatlo. Yung isa 7 months. Ay, 7 months nga. Isang babae, no? Tapos dalawang lalaki. Ayun. So, ayan. Bali, fresh na fresh pa mga idol. Sariwa-sariwa pa. Marami pang hahakutin na pera ng Korea. Diba? From the farm. Fresh from the farm. Ayan. Unlike yung mga sa atin, ayan. Mga medyo pa-expire na. Ayan. Pero to si Bro Richard mga idol, magano yan, may chance siya na mag-upgrade ng visa. Kasi isang company lang siya. Tapos alam niya na halos lahat sa ano, halos skilled na. Skilled na siya doon sa company. So malaki yung chance niya na anuhin ng amo, kunin uli or pa-upgrade ng visa. So malaki yung chance niya. So ayan. Mga gapings no, mga lods no. So doon sa company nila, ano sila Ilan na kayo lahat doon, bro? Yung lahat na Pilipino. Oo. Ilan ba tayo? Siyam. Kasama yung dalawa sa kanila. Siyam lahat, Pilipino. Ang dami niyo. Dati lang Kasama kayo doon. Parang kayo lang. Dati, ano na kami doon, tatlo. Tatlo lang kayo dati. Tatlo na kami. Tapos may mga iba lahi kayo kasama. Okay ba lahat? Thailand. Tapos Bangladesh. Chinese. Yun. Tapos, yung iba, Uzbek, pero mga nagpaparelease. Sri Lanka. Sri Lanka. Nepal. Pero wala na sila doon ngayon. Nagpaparilis. Bakit nagpaparilis? South. So, ayan mga idol. Yun sa mga kasama niya mga lods, meron silang yung tatlong pinaka parang pioneer doon na Pinoy, dalawang babae, tapos si Bro Richard. So, Batch kami nun. nakakabat sila. Batch kami tatlo. So, lahat sila sincere na, nakabalik na dito, bali dalawang kontrata na. So, mabibilip ka sa kanila kasi ayan, nakita nyo, yung company nila talagang hindi ganun kalakas yung napuntahan nila. So, mostly yung sahod nila kadalasan parang basic lang. Pero, nakatagal sila, di ba? Ang ano naman kasi dito, yung trabaho hindi man ganun kadelikado, di ba bro? No? Hindi naman. Ano naman, maluwa. So, depende rin kasi, depende sa'yo kung gusto mo ng malaking sweldo, ayan. Pero sa hirap o sa anong trabaho, ayan, madali lang. Hindi man ganun kahirap. So sa panahon ngayon dito sa Korea mga lods, sa autumn na, tapos na yung summer. So hindi katulad nung nakaraan na talagang napakainit. Ngayon kahit na mainit, medyo malamig na. So first time ni Bro June na experience yung autumn, ayan. Yung mga dilaw na dahon tsaka pulang dahon, ayan. Sa wakas. Sa wakas. Tapos The most awaited. Pagkatapos soon yung winter naman, yung winter season. So may experience niya ngayon, malalaman niya kung gaano kasarap at kahirap ang winter. So ikaw bro, para sa iyo, sarap ba ang winter? Para sa akin hindi. Bakit? Lamig, hirap maligo. Tama yan. Naliligo ako sa isang linggo, 2 beses na lang eh. Oo. Koreano na no. Kaya huwag kayong magtaka mga lods kung bakit ang mga Koreano hindi ganong naliligo dahil nga malamig. Ikaw ba naman nagyayelo, maliligo ka pa, di ba? So, ayan. Sabi nga sa inyo, sa una lang masarap ang winter.
Kasi katulad natin, di ba, sa bansa natin wala mang snow. Yun ang isa sa pinakagustong-gusto natin dito, yung pagpatak ng snow. Dati sa mga pelikula lang natin na papanood, ayan. So pag napunta tayo rito, ayan, excited tayo sa mga ganung experience. Kaya lang, ayan nga, kagaya na sabi ni Bro Richard, hindi rin maganda ang winter, hindi rin kumbaga bandang huli parang na rin siya, parang parusa na rin dahil sobrang lamig nga. Mahirap kumilos, mahirap magtrabaho, lalo na kung yung trabaho mo is nasa outdoor, sa labas. Talagang ramdam na ramdam mo yung lamig, maninigas ka, pati kulangot mo maninigas. Diba? Yung trabaho nyo bro sa loob, ano? Sa loob. Hindi kayo trabaho sa labas? Sa loob lang. So ibig sabihin kahit na winter, hindi ganun ano? Hindi ganun ramdam. Unlike dun sa iba na talagang katulad ko, ako, umulan umaraw, mag-snow, talagang nagkakagat siya, nagbababa kami ng product eh. Siyempre, doon namin ginagawa sa loob, pero mostly yung loading unloading sa labas pa rin. Tapos yung company namin, lang maliit lang, tapos wala namang bubong na talagang kahit umuulan, talagang karga baba kami ng sa labas talaga na. Labas talaga. So, ayan. Nagpapahinga kami dito mga lods. Kanina pa kami nagkukwentuhan actually. Kaya pinaganuhan namin tong eroplano na to eh. Pinag-iisipan namin kung paano namin to papaliparin. At balak namin magbakasyon sa Pinas dito. Sana kami sasakayan. Nakawin namin. Tama-tama. Yung piloto nitong isang eroplano na to, dalawa. Sabi ko sila na lang dalawa, tapos ako dun sa isa. Meron pa isa doon mga lods. Meron pa isa doon. Maliit tayo. Ayaw nilang pumayag mga bro. Ayaw nilang pumayag, lugi daw sila. Lugi. Ayan. Pabilisan. Baka iwanan kami. Jet yan bro, jet plane. Ayan yung jet na ginamit nila nung Korean War dito. Gera. So, pahinga lang kami ng konti mga idol. At maya lalarga na. So, yan lang muna. Share natin ngayong araw na to. Yung mga bagong kaibigan natin na bagong dating. So, any advice bro sa mga aspirant na paparating pa lang or sa mga gusto magtrabaho rito? Yun sa mga gusto magtrabaho dito, ihandaan nyo lang yung sarili nyo. Basta nakahanda kayo sa lahat. Ihandaan nyo lang yung sarili nyo na yung bang hindi lahat ng mapupuntahan nyo rito ay maganda. Expect yours. Basta pag nadyan pala kayo sa Pinas, pangit lagi yung mapupuntahan nyo. Para kung maganda man yung mapuntahan nyo rito, thanks God, pasalamat yun. lang. Bonus na yun para sa inyo. Kailangan buo yung loob nyo. Papasukin nyo. Kasi hindi, porket nakikita nyo sa ibang vlog na masaya, laging masaya yung nila, yung mga pinupuntahan nila. Hindi lahat. Kumbaga ito lang yung namin. Pahinga lang din namin. Parang para lang makapag-unwind o makapag-relax after nung isang buong linggo na pagbakbakan sa trabaho. So, ayan, kung makikita nyo. Ito lang yung time namin para huminga. Kumbaga, makasagap ng sariwang hangin at makapag-relax. Ayan, i-share natin ngayong araw yung jamming natin sa mga kaibigan natin. So, thank you mga idol sa panonood. Ayan, pahinga lang kami ng konti. Subscribe TV. May channel ka bro? May channel ka ba? Facebook page. Page mo, anong page mo? Jun Bayan. Ayan, Jun Bayani mga lods. Ayan, papalo na lang dun sa kaibigan natin, si Idol Jun. So, kararating lang niya rito. Ayan. Meron din. Hindi na ako. May page ka rin, di ba? Wala ako. Hindi page. Yung lang, personal na Facebook. Ano mga content mo bro nag-upload ka rin? Sa ngayon, mga content ko pa lang is mga adventure dito sa Korea. Pero maybe soon, talaga may mga experience na share naman ng experience. So, ganoon naman usually yung mga bago ngayon, ganoon naman Kahit naman tayo, kahit na ako, syempre yung sinishare ko yung mga naranasan ko ngayon dito. Para yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin na sa Pinas, meron na silang reference ba? Maging aware na sila sa mga nangyayari. May idea na sila sa mga nangyayari dito, diba? So, yun ang advantage pagka nakapag-share tayo ng unlike dati, yung mga panahon namin, wala pa mga ganito, wala pa mga page, wala pa mga channel, YouTube channel, ayan, talagang mga ngapaka. Pagdating mo rito, wala kang idea kung ano yung trabaho pupuntahan mo, kung ano yung magiging kalagayan mo. Unlike ngayon, talagang halos talagang marami ng idea yung mga kababayan natin bago pa lang makarating dito. So, yun lang muna mga idol. Ayan, paalam na muna kami at kami lalarga na. Ayan. Thank you so much for watching. Ingat-ingat. Sana makaida ako ng mundo na roon. And God bless sa inyo lahat.
So ayan mga idol, pauwi na kami, malapit na sa bahay. Solve. Solve. Next time again. Next time. Kamote Bikers. Ayan mga lods, nakabuo kami ng team namin. Kami ang Kamote Bikers. So, may iba na tayo. So sila, pag ganito sila mga lods, ako dun sa kabila. So ayun, Songsan City Hall. So sila rito pasok Puri. So sige bro, next time ulit. Next time. Thank you sa ride mga lods. Ayan, next time.